accept Him as your Lord, and believe truly in your heart that He indeed rose up from the dead. And also, baptism is an outward expression of an inward transformation. Actually, ang bautismo ay nakatungkab o ginagawa niya ang pagsisisi, dahil ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa dating buhay at upang mamuhay ng panibago alang-alang sa Diyos. At ganyan din ang ginagawa ng bautismo. So, talagang magkatugma ang pagsisisi at ang bautismo. It is also an expression of your repentance in baptism. Why don't you want to be baptized? Dahil ang bautismo ay ang iyong pagsisisi sa Diyos. Kung ayaw mo magpabautismo, ang ibig sabihin, hindi ka pa nagsisisi sa iyong mga pagkakasala. Ayaw mo magsisi. Kung ikaw ay magpapabautismo, pero hindi ka naman nagsisi sa iyong mga pagkakasala, ikaw ay naligo lang sa tubig. Pero kung ikaw ay magsisisi, pero ayaw mo magpabautismo, wala rin kabuluhan ng iyong pagsisisi. Magkasama. Magkatungkab. And they represent both sides of one coin. It is an outward expression of an inward transformation, signifying a new life in Christ and entry into the community of believers. 39. Acts chapter 2, verse 39. For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. I would want to give a particular emphasis on that word. For the promises to you and to your children. And to you, si Pedro, ang tinuturo niya, kinakausap niya yung present na taong nandun sa lugar na nakaharap sa kanya, na nakikinig sa kanya. At ang sabi niya, and to your children. Ang ibig sabihin, yung mga next generation sa kanila, yung kanilang mga anak-anak, ay pwede rin tumanggap ng pangako ng Diyos ng pagliligtas, ng kapatawaran ng kasalanan. Pero ang ating mga kaibigan, they are using this particular verse, ang sinasabi nila, yung children na yan, kasama po dyan kanila ay yung mga sanggol na kanilang kasama. Yung mga batang maliliit na kanilang kasama, na nung inuutos ni Pedro ang magpabautismo, pati yung mga maliliit na yun, kanila, kahit na yung mga bagong panganak, ay binautismohan din nila. Hindi po totoo yan. Sa tansya ninyo, anong ibig sabihin nito? Sa simpleng pagkaunawa ninyo, Peter was talking to these people before him. The promise of God is for you and for your children. Kasama ba? Kung ikaw ay maayos mag-isip, kasama ba yung mga maliliit? Una sa lahat, ano yung pinag-utos ni Pedro upang mapatawad sila sa kanilang mga pagkakasala? Magsisi at magpabautismo. Yung baby ba, kaya niya magsisi sa kanyang pagkakasala? Yung baby ba, kaya ba niyang magpabautismo ng sagana ng kanyang sarili? Pagka ginawa yan, ang ibig sabihin, someone decided for them. Hindi po pwedeng i-decide ng mga magulang ang kanilang mga anak, para sa kanilang mga anak, upang makatupad sa kautusan ng Diyos. Una sa lahat, ang gagawa ng pagsisisi at bautismo ay yung mga nakakaunawa, yung mga pwedeng magsisi, yung may mga kasalanan na kanilang pwedeng pagsisihan, at yung mga susunod sa mabuting balita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. At hindi po yan maunawaan ng mga bata, hindi yan magagawa ng mga bata. At hindi nila kailangan ang magpabautismo dahil sila yung mga bata, malinis at wala silang kasalanan na lilinisin sa kanila ng Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, yung children na tinutukoy dyan ay yung mga anak nila na kapag dumating na doon sa punto, yung age of accountability, kung alam na nila yung mabuti at masama, at marinig din nila ang ebanghelyo, makakamit din nila ang pangako ng Diyos kung sila'y maniniwala sa pagka-Panginoon ni Jesus at kanyang pagiging tagapagligtas. If they will also believe, and if they will also obey the commands of God, they will also be saved. The promise is also for them. And up to the last,
generation when the Lord comes again. To our children. Kung ikaw, kapatid, meron kang anak na hindi pa kaanib ng kaharian ng Diyos, siya rin ay sakop ng pangako na ito kung tutupad siya sa kalooban ng Diyos. Kung maniniwala siya sa pagkapanginoon ni Jesus at tutupad siya sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon kung paano siya maliligtas. So sana po malinaw yung children na yan. Ano po? Malinaw yung children na yan. Hindi po yan yung mga maliliit, yung mga bagong panganak o yung mga toddler o yung any age before the age of accountability. Hindi po yung mga tinutukoy yung mga children na yan. Yung tinutukoy na children yung mga anak. Yung mga anak nila, yung mga next generation nila. Okay? Sana po maging malinaw sa atin lahat ito. In verse 40, and with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. O sa ibang translation, be saved from this wicked generation. Their generation will be condemned by God. Dahil it is that generation. Yung generation in lifetime, laging 3 to 4 generations ang existing. Yung great-grandparents, yung grandparents, yung parents, and then yung mga children. So, laging 3 o 4 na generation. And when Peter was saying to this generation, he was speaking of the 3 or 4 generations existing, living in that time. At yung generation na yan ay hinatulan na ng ating Panginoon. Ang mismong Jerusalem na yan, hinatulan na ng ating Panginoon na mapaparusahan ang buong lugar. At nangyari yan noong AD 70 na ginamit ng Panginoon Diyos ang Roman Empire na lipulin ang lahat ng nakatira sa Jerusalem. Mula sa bagong panganak hanggang sa pinakamatanda ay pinatay ng mga Roman soldiers. Nakatakas sa mga Kristiyano dahil binigyan din sila ng babala ng ating Panginoon.